Amen. Good morning, church. Morning. God is good. And all the time. Amen. Talagang ang Diyos natin ay napakabuti sa lahat ng oras. At ngayong umaga, alam ko po tayo po ay nandito para po siya ay ating pong sambahin, purihin ng buong puso't katapatan. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para po sa ating pong pambungad na panalangin. At tayo po ay yumuko at ilagay po natin ang ating pong isipan sa pananalangin. Amen. Heavenly Father, we just want to glorify and honor your name in this place, for you are worthy to be exalted, worthy to be praised and worshipped. For you are a God who knows the plans for us, plans to purpose us and not to harm us, plans to give us hope in a future. We praise you and thank you, Lord, for everything in our life works together for good for those who love God, who have been called according to your purpose. Father, as we come into your presence this morning, we open our hearts, humble ourselves, Lord, acknowledging that we are sinners and we fall short to your glory. Lord, as you have said in your words, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Have mercy on us, Lord. Be gracious to us, sinners. We acknowledge, Lord, that in our lips, in our ways, in our actions, we always commit sins and violate, Lord, your laws, Father. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, amin pong hinihiling, we ask, Father, that cleanse us with the blood of your Son, our Lord Jesus, upang ang aming pong mga awitin, ang aming pong paglapit sa inyo, lalong higit ang aming mga puso, ay handang mataniman ng iyong salita sa umagang ito. We pray and ask the Holy Spirit to move in our midst. For you, Lord, 2 or 3 are gathered in your name, there you are in our midst, Father God. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, isipan, makita po namin ang iyong pong kabanalan, makita po namin ang iyong pong kadakilaan, kapangyarihan, katapatan. And we say ourselves, Lord, that we cannot do nothing apart from you. Kaya, Lord, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng pasalamat, power, thanksgiving, ay sa lamang magpakailanman. And this is our prayer. In the mighty name of your Son, our Lord, our Savior, in Jesus Christ's name, we pray. Amen at amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Huwag po tayong mahiya na pumalakpak, sumayaw, itaas ang ating kamay. For God has not given us the spirit of timidity, but by His love, power, and sound mind. Amen? Amen. Hallelujah. We have the weapons of warfare, the praises of God in our heart. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper, for the battle is the Lord's and will not fail. We will go forth and praise the name of Jesus.
and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we joy, our hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. Woo! His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. With the weapons of the Lord. For we are the church. We are the church, a mighty army. A people of praise. A people of praise, a people of war. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. Woo! His name will be praised. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised with a shout of victory. Woo! With a shout of victory. Woo! With a shout of victory. Woo! His name will be praised. Hallelujah, Lord. We give you glory, Jesus. Jesus, hallelujah. For the battle is yours, O God. Hallelujah. When the mighty man of the tribe of Judah faced the enemy, we were told by God not to be afraid. He will give the victory. He said, lift up the song, lay down the sword, for the battle is mine. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, sing unto the Lord. Make a joyful sound, lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in a time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord's. When the evil one comes against you to fill your heart with fear, you can trust in God. He will never leave you. He promised to be near. He said, lift up the song and lay down the sword, for the battle is mine. For the battle is mine, says the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound,
lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever, forever and ever. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Sing unto the Lord, make a joyful sound. Lift your voices, let your praise resound. Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. The battle is the Lord's. The battle is the Lord. Yes, Lord, the battle is yours, Father. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We give you all the glory, honor, praises, and power. Thank you, Lord Jesus. Your mercy and strength be seen. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men, as your love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. You call me to your purpose, as angels understand. For your glory, may you draw all men, as your love and grace demands. And I will run to you, to your words of truth, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the
Yes, I will run to you, to your words of truth. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory. Oh, let me live in the glory of your grace. Yes, Lord, hallelujah. We glorify you, O God. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, ngayon po ay tayo po ay dadako sa isang pinakamahalagang bahagi ng ating pong gawain sa umagang ito, ang pakikinig ng kanyang mensahe na dadalhin po ng ating pong pastor, si Pastor Megs. Sige po, kung handa na po ang ating mga puso, hinihiling ko po na ating pong ipag-pray, panalangin ang ating pong pastor. Sige po, ilihans po natin ang ating mga kamay sa kanya. Dakila't makapangyarihang Diyos, aming Ama, the source of all wisdom, knowledge, and understanding. To you, Father, amin pong pinagkakatiwala sa oras nito ang aming pastor, Pastor Megs, na magiging kasangkapan po ninyo upang ang iyong mensahe ay maihayag sa umagang ito. Amin pong panalangin, Father, that you may infill him, anoint him, empower him with the power of the Holy Spirit upang maihag niya po ang inyong salita at mensahe with clarity, with wisdom, and power. At sa amin mga makakinig ng iyong salita, amin pong hinihiling na inyo pong gawing matabang lupa ang aming mga puso upang ang inyong mga salita ay matanim at mamunga, Panginoon. Father, let your name be glorified sa bahagi po ng aming pong pakikinig ng salita sa umaga ito. Glory, power, and thanksgiving belong to you, Father. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pong malakas sa palakpak para po sa ating Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo na po sa mga kapatiran din po natin na makakasama ho natin o nakatunghay sa ating Facebook page. So, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon at ito ang araw na kung saan ang bawat Kristiyano ay nagkakaisa sa isang hangarin upang mapapurihan at mapasalamatan at masamba natin ang ating Panginoon. At mamayang hapon, sabi nga talagang physically magsasama-sama ang mga Christian churches, hindi ho para pumunta sa Luneta o sa EDSA, bagkus sa Parañaque upang maipanalangin ho natin ang ating bansa at maideklara talaga na ang Pilipinas ay para kay Kristo. Amen? Kasi Jesus reigns in the Philippines. So, kumbaga, sabi nga sa panahon ho natin ngayon, parang kung mapapansin ninyo, or siguro nakita nyo na, since last week, tapos ngayon may mga nadagdag pa, na andito na talaga ang espiritu ng Kapaskuhan sa atin. Sa kultura nga natin, pagka sumasapit ang Kapaskuhan, sabi ito na yung panahon na kung saan yung ating
pagbibigayan. Or dumarating ang pagkakataon na ito na yung tayo ay nakikibahagi na sa gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. At ngayong araw, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat po ng Pilipos 1:1 hanggang 11. Ang sabi po dito, mula kina Pablo at Timoteo na mga lingkod ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Pilipos na mga hinirang ng Diyos at sumasampalataya kay Kristo Jesus, gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Verse 7, kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang napahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayoy ako'y nakabilanggo. Saksi ko ang Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesukristo. Verse 9, idinalangin ko sa Diyos ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan na malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, at ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa kalayaan at pribileyo na pinagkakalob niyo sa amin na malaya po naming nababasa, napapakinggan ang mga salita mo, Panginoon, na siyang nagbibigay buhay sa bawat sa amin. Panalangin po namin sa aming kalagitnaan, malayang kumilos ang banal na Espiritu, patuloy na bigyan ng bawat isa ng karunungan at katalinuhan upang maunawaan ang nilalaman ng iyong mga salita na naaming nabasa. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyo lamang po ako dumidepende, sa inyo lamang po ako, Panginoon, humingi ng karunungan at katalinuhan at katapangan upang maipahayag ang iyong salita nang naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may pag-ibig. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, ang tema nga po natin ay ang pakikibahagi at mission. Nabanggit ko nga po kanina, pagka-araw po or sa ganitong panahon, ang lagi nating naiisip or nararamdaman ay ito na yung panahon ng pagbibigayan. Bilang Kristiyano, sabi nga natin, di ba po, it is more blessed to give than to receive. Pero hindi lamang iyan ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kasi nakikibahagi tayo sa gawain ng Diyos at higit sa lahat, nakikibahagi din tayo sa misyon na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po dun sa verse 3-5 na ating binasa, nagpasalamat ako sa aking Diyos tuwing maalala ko kayo. Ako'y nagagalak tuwing ako'y nananalangin para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Alam niyo po, isinulat po ito ni Apostol Pablo, ang liham na ito, habang siya ay nasa bilangguan. Pero hindi ang kadena o paghihirap niya ang laman ng kanyang puso.
Kumbaga, kung tayo hululugar sa Kanya, siya na yung sumulat sa labas, instead na siguro sa normal ho na buhay, baka ang mabasa ho natin doon, kung tayo man yung nasa loob ng bilangguan, baka mabasa natin doon, ang hirap pala dito, ganito kami noon. Pero siya hindi. Ang isinulat niya ay, kumbaga, hindi yung kung ano yung kanyang nararanasan or kung ano yung kanyang pinagdadaanan. Bagkus, ang laman ng kanyang puso, puno ito ng pasasalamat sa mga taga-Pilipos na tapat na nakikiisa sa gawain ng Ebanghelyo. Kahit na sila mismo ay dumaranas ng kahirapan, bukas palad pa rin silang nagbigay kay Pablo para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ginawa nila ay hindi lang tungkol sa pagbibigay. Naging bahagi sila ng misyon, ng pagdurusa at ng kagalakan para sa kapakanan ng Ebanghelyo. At ngayong umaga, ating tignan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Una, ang sabi dito, tayo ay tinawag upang makibahagi sa Ebanghelyo. Makibahagi, hindi makibahagi na kung saan tayo ay tatanggap lamang ng mabuting balita. Makibahagi na hindi lamang tayo tumatanggap, tayo din ay nagiging daluyan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Maaring majority sa atin dito, kapatid, hindi naman kami katulad ninyo o hindi naman kami katulad ng pastor na talagang may kakayahang magsalita sa maraming tao. Pero alam niyo po, ito po ang maganda, ito po ang good news. Sa buhay ho kasi natin, sa ating pananalita, sa ating mga kilos at gawa, makikita at makikita ang Ebanghelyo. Kung ito ay ating nalalakaran. Sabi nga po sa ating tema, matuwid kay Kristo. Kung itinatalaga natin or itinatanim natin sa ating puso't isipan, humingi tayo ng habag at grasya sa Panginoon, sa patnubay ng banal na Espiritu, isang way na ho yun para maibahagi ho natin yung Ebanghelyo. Bakit po? Kasi makikurious yung mga taong nakakahalubilo natin Lalo-lalo na dun sa mga tao na kilala ka nung ikaw ay hindi pa Kristiyano. Mako-compare at makikita nila yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Sa ating nabasa kanina sa 3:5, mula pa sa simula, nakibahagi na ang mga taga-Pilipos sa kagustuhan ni Pablo na maipalaganap ang kaharian ng Diyos. Imagine niyo po, yung leader nila, yung nagpapahayag ng salita ng Diyos sa kanila, nakulong. Pero hindi doon tumigil. Kasi pwedeng sa atin, sa panahon natin ngayon, baka kung sakaling makulong yung leader, or makulong yung pastor, or yung tagapahayag ng salita ng Diyos, baka tumigil na rin tayo. Or baka humanap na rin tayo ng ibang pwedeng masamahang simbahan kasi yung leader namin nakulong na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. O baka naman mamaya, itakwil na natin na ang Diyos natin ay ang ating Panginoong Hesus. Kasi wala na yung leader namin nakakulong na Ayaw naming maranasan yung nararanasan niya ngayon. Kahit kaunti lang ang meron sila, nakita ang kanilang pananampalataya sa pamagitan ng panalangin or pananalangin, pagbibigay ng lakas ng loob, pagbibigay ng pinansal na suporta, at pagtulong kay Pablo para patuloy na maipalaganap ang Ebanghelyo. Tayo kasi, parang may social stigma na pag sinabing pagbibigay, parang monetary kagad ang naiisip natin. Ang hirap naman, paano ako magbibigay? Wala nga ako. Paano ako magbibigay? 500 nga lang yung pang Noche Buena ko mababawasan pa. Di ba po? Hindi lamang ho doon sa ganung konteksto ang pagbibigay or ang pakikibahagi
sa gawain ng Panginoon. Bagkus, nandoon yung unang-una. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay po ng ating mga nasa prayer circle. Araw-araw nananalangin. Ang dami ng mga patotoo at nangyayari sa ngayon. Naiisipin natin, ilang taon na ngang may sakit yun, pero alive and kicking pa rin. May mga panalangin tayo na idinudulog doon na answered prayer. Minsan, maaaring hindi natin namamalayan. Nakikita natin sa lansangan, uy, muntik na akong madisgrasya. Knowing na minsan, or kadalasan, hindi na nga tayo nakakapanalangin bago umalis ng bahay. Pero bakit tayo nailigtas? Kasi merong simbahan, merong prayer circle na nananalangin para sa atin araw-araw. At merong pastor na nananalangin para sa atin. At hindi lamang, sabi nga, hindi lamang yung pagbibigay pinansyal sa simbahan, bagkus ganun din, yung pagpapagamit mo ng yung talento or yung gift na binigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, hindi lamang yung paglilingkod dito sa harapan ang masasabi natin na worker ni Lord yan. Yung simple mag-ayos ng upuan, yung simple maglinis, yung simpleng magamit mo yung talento mo, lalo na sa mga kumbaga artistika, yung mag-decorate ng ganito, iyan ay pagbabahagi ng talento ninyo sa kaharian ng Diyos. Diba? Maraming churchgoer at hindi 100% lahat yan ang rason kaya nagsisimba ay sa salita ng Diyos. Sabi nila, bakit kailangan ayusin yung simbahan? Bakit kailangan ganito? Bakit kailangan maging komportable? Dapat naka-aircon. Kasi human nature. Alam naman natin na kasama yan sa nagiging consideration kung bakit nagsisimba sa partikular na physical na simbahan. Hindi ka naman magsisimba, taga Marikina ka to sa Muntinlupa ka magsisimba. Di ba, i-consider mo rin yung travel time mo. I-consider mo rin somehow, nandun yung convenience. Kaya lang tayo sa mundo na ating nilalakaran, hindi yung sinasamba ang nagiging priority. Ang nagiging priority is yung convenience niya na mas okay magsimba dun. Lalo na kung yung gusto niya lang marinig, ang gusto niya lang pakinggan. Ang hirap kasi magsimba doon. Malapit nga, kaya lang, yung pastor, lagi na lang kasi yung kasalanan ng tinutumbok eh. Lagi na lang, kulang na lang, sabihin sa akin na makasalanan ako. Kaya nga sinasabi, ang totoong simbahan, minsan talaga dumarating ang pagkakataon. Umuunti ang miyembro. Pero, once na na-realize sila, naunawaan nila na, hindi, totoo tong church na to. Ito ang talagang ang gagamitin ng Diyos upang matanggap ko ang kaligtasan niya, ang kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo mapipigilan ng sarili mo, makikibahagi ka rin. At lalakaran mo ang mission mo sa buhay na ipamahagi ang salita ng Diyos. Kung titignan natin, 33 years na tayo, 3 dekada, may time na talagang ang dami natin. Nagkaroon pa nga tayo ng sports fest noon eh, na ilang team pa yun, 4 na team pa yung nabuo, yung nagkaroon tayo ng family day. At dumating din naman tayo na halos aalog-alog tayo dito sa simbahan. May mga ganung pagkakataon. Pero mananatili pa rin tayo sa salita ng Diyos at patuloy na alamin ang katotohanan at higit sa lahat, malakaran natin ito at makapamuhay tayo ng matuwid kay Kristo. Tulad nila, tinatawag din tayo ng Diyos na makibahagi sa Kanyang misyon. Pwede natin gamitin ang anumang meron tayo, ang ating panalangin, ang oras, at mga pinagkukunan ng ating yaman para makatulong sa pagbabahagi ng mabuting balita na dala-dala ng ating Panginoong Jesus. Kung titignan natin, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, nakita po ba natin ang ating sarili
bilang bahagi sa gawain ng Diyos? Nakikibahagi ho ba tayo sa gawain ng Diyos sa pagpapahayag ng Kanyang salita? Nakikibahagi ba tayo sa paraang nagpagamit tayo ng talento natin, nagpagamit tayo ng oras natin, or nagpagamit tayo or nagbigay tayo ng yaman at pagpapala na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Sabi nga po sa Pilipos 1:7, kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat lang na pahalagahan ko kayo ng ganito. Magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Sabi din po sa Juan 1:8, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Kaya tama lamang po na suportahan ho natin ang mga lingkod ng Diyos at lalong-lalo na sa mga tagapahayag niya. Parang sa atin, sa ating pastor. Pangalawa, maaari tayong sama-samang lumago sa pagmamahal at karunungan habang nakikibahagi tayo sa Ebanghelyo. Sabi po sa verse 9-10, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Ano po yung pinakamahalaga sa lahat? Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis at walang kapintasan. Sabi nga, matagpuan tayo ng ating Panginoon na matuwid kay Kristo. Kung paanong nanalangin si Pablo para sa mga taga-Pilipos, naway lumagurin tayo sa pagmamahal at karunungan. Sa pagtutulungan natin sa Ebanghelyo, sana ay magawa nating piliin ang pinaka magbubunga para sa kaharian ng Diyos. Ang pagbibigay natin ay dapat magmula hindi lamang sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, kundi pati sa karunungan at pag-unawa na magbibigay ng malinaw na layunin at direksyon sa bukas palad na pagbibigay natin. Hindi tayo nagbibigay kasi sinabi, kundi nagbibigay tayo dahil alam natin kung bakit tayo nagbibigay. Out of gratitude, nagagawa natin magbigay. Out of gratitude, nakakapagbigay tayo ng oras kahit na sa kabila ng napakarami nating trabaho sa bahay, na kung saan, yun na nga lang yung araw na rest day mo, pero nakapaglaan ka pa rin ng oras para sa gawain, or nakapaglaan ka pa rin ng talento na pinagkaloob sa inyo ng Diyos, napakaganda po niyan sa paningin ng ating Diyos. Kung kayo po tatanungin, paano nyo po nakita ang paglago ng inyong pagmamahal sa kapwa habang nakikibahagi ho tayo sa Ebanghelyo? Maaring ilan ho sa atin dito na dati parang ang hirap magbigay. Dati ayaw mong magsimba, or dati ayaw mo umattend sa gawain ng Panginoon. Pero sa ngayon, nakikita mo, nararamdaman mo, at sa udyok ng banal na Espiritu, nakikibahagi ka. Parang mamaya lamang po, meron hong 29 na makikibahagi. Tama ba? 29 tayo? 29. Napupunta ho sa Parañaque at makikibahagi ho ang ating simbahan sa Jesus Reigns. At yung baso na ating sasakyan, 60-seater, wala pa sa kalahati. Kaya inimbitahan ng bawat isa dyan, kung wala naman po kayong gagawin, samahan niyo po kami. Sama po tayo at makibahagi ho tayo. I-share ho natin ang ating oras sa pakikibahagi sa mga kalipunan ng mga Kristiyano sa buong Pilipinas. At makakauwi naman din ho tayo ng maaga. Supurihin ang Panginoon. Ano po yung pangatlo? Ang pakikibahagi natin ay nagbubunga ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Ang pakikibahagi natin ay nagbubunga ng pasasalamat at papuri sa Diyos.
Sabi po sa Pilipos 3 na ating binasa, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Kapag tayo nagtutulungan para sa Ebanghelyo sa pamagitan ng pagbibigay, sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng paglilingkod, ang Diyos ay nabibigyan ng papuri at karangalan. Pero hindi ho yan yung ako magbibigay ho tayo ng material or magbibigay ho tayo ng financial na tulong, hindi naman ho dapat kasama yung pag nagbigay ka may kasamang camera. Or pag nagbigay ka, kailangan ma-picture kasi kailangan kong i-post to sa Facebook. Hindi po. Ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon, magbigay tayo. Lalo-lalo na kung walang nakakakita. Diyos lang ang nakakakita ng ating ginagawang kabutihan. Habang ang pakikibahagi natin ay nagbubunga ng mabuting pagbabago sa buhay ng iba, naipapahayag din natin ang kanyang biyaya na kumikilos sa ating buhay. Alam ko po, majority sa atin dito ay empleyado. Di ba po, bilang isang empleyado, meron din ho tayong tinitingala sa trabaho ho natin, di ba? O rin parang sinasabi natin na, ang galing nitong leader na to, ang galing nitong boss ko na to, nitong supervisor ko na to, o kaya kung ikaw mismo directly nagtatrabaho sa may-ari ng negosyo o doon sa kumpanyang pinapasukan mo, na nag-umpisa lang siya dati sa isang simpleng manggagawa. Nag-umpisa lamang siya dati na bago siya nagkaroon ng isang malaking negosyo, lahat na lang ng klaseng, sabi nga in layman's term, lahat na lang ng klaseng racket pinasok. May trabaho na, sumasideline pa. May mga pagkakataon na sabi nga, maliit lang nga kikitain dito, pero nagtatrabaho pa rin siya. Tinutuloy niya pa rin. Hanggang sa lumago yung kanyang negosyo, nagkaroon na siya ng kumpanya, at yung mga empleyado niya, siyempre, sama may tanong. Parang, minsan matatanong mo din sa boss mo yun or gusto mong itanong kung mabibigyan ka ng pagkakataon na, boss, paano nga ba kayo umasenso sa buhay? Boss, paano ka nakarating dyan? So, iyan ang ginagamit ng Diyos upang ang mga nasasakupan natin or yung mga nabibigyan natin ng na-share natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, maging isang, it is a form of encouragement na darating ang time, gagamitin din ako ng Panginoon upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Marami na rin ho tayong, may mga kakilala din ho tayo na dati nilang empleyado, pero nagsarili na. Bakit? Kasi minentor din siya nung may-ari. Hindi siya tinignan na bilang, baka maging kompetensya ko pa to pagka tinuruan ko to. Kasi ako po, natatandaan ko nung ako po yung nag-uumpisa pa lang, na promote po ako from crew to manager, may nagturo sa akin. Huwag ko daw ituro yung lahat ng alam ko. Kasi daw, pag tinuro ko yung lahat ng alam ko, bandang huli, ako na daw yung kakalabanin nun. Parang sabi ko, nga make sense. Pero dahil sa aral ng Panginoon, hindi. Hindi dapat ganun. Kasi, kung ano yung blessing na natanggap mo, i-share mo. Alam niyo po, ang dami kong mga naging assistant managers, nung ako po ay naging branch manager na nauna pa sa akin. Nung una, manager trainee ko pa lang, tingnan niyo po from manager trainee, 3 posisyon ho yun bago ka maging branch manager Pero naging kapareho ko siya. Pero alam niyo po, hindi ho ako nakaramdam ng parang inis or yung parang grabe. Magkakaroon ng restaurant general managers meeting, magkikita kami nung dati kong tinitrain. Hindi ho. Natutuwa pa ako pag nakikita ko sila. At salamat sa Diyos kasi pag nakita din naman nila ako, natutuwa din sila. Na nagpapasalamat ako sa Diyos na alam ko sa sarili ko, naging bahagi din ako ng kanyang pag-asenso sa trabaho. Na dumating din ang pagkakataon, glory to God, ginamit ako ng Diyos upang marating niya rin yung posisyon na yun.
Dumating pa nga ho yung pagkakataon, nauna ho pa akong na-promote sa akin to operation consultant eh. At ilan yon, marami ho sila. At yung iba talaga yumaman na kasi kung saan na rin ho sila nalipat. Pero purihin ang Panginoon, bakit? Kasi naging bahagi tayo. Ginamit tayo ng Diyos upang marating nila yung kaginhawahan ng buhay na inaasam nila. At ang maganda doon, dahil somehow nakapag-add value tayo sa kanila, nagagamit natin yun upang ma-share ang salita ng Diyos. Magugulat ka na lang, magte-text. Sasabihin nila, Sir Megs, pasama naman sa prayer. Kasi yung kapatid ko ganito. So sabi ko, iba talaga timing ni Lord. So yun na yung pagkakataon na ma-share mo sa Kanya yung salita ng Diyos. At hindi lang dun sa kapatid niya. Siyempre, bago mo ipanalangin, sasabihin mo yung reason na hindi lamang basta natin maipagpre-pray kung wala tayong pananampalataya kay Kristo Jesus, yung prayer natin hindi makakarating sa trono ng ating Panginoon. Dahil dito, mas marami pang tao ang nakakakilala sa Diyos at nagbibigay sa Kanya ng papuri at karangalang nararapat niyang matanggap. Kaya nga, muli, recap po tayo. Sabi sa ating tema ngayong umaga, pakikibahagi at misyon. At meron tayong 3 bagay na tinignan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Una, tayo ay tinawag upang makibahagi sa Ebanghelyo. Pangalawa, maari tayong sama-samang lumago sa pagmamahal at karunungan habang nakikibahagi tayo sa Ebanghelyo. At pangatlo, ang pakikibahagi natin ay nagbubunga ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Take note po pasasalamat at papuri sa Diyos. Hindi ho sa atin na nagbigay or nakibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Ayan, puri ng Panginoon. At sa ating pangwakas, paano natin nakikita or nakita na nabigyan ng Diyos o nabigyan ng Diyos ng karangalan sa paglilingkod natin sa Kanyang kaharian? Ano nga ba ang sinasabi ng 2 Korinto 9:11? Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Maaring panalangin natin, Lord, pagyamanin mo ko. Ilang taon na, dekada ng pinapanalangin, hindi ka pinagyayaman. Bakit? Baka kasi pag pinagyaman ka ni Lord, ang mapapurihan, ikaw. Ang mapapurihan or ang maiangat ay ikaw at hindi ang Diyos na nagbigay ng pagpapala sa iyo. Sa ngayong Kapaskuhan, nakakalungkot. Bakit? Kasi ang tinitignan, hindi yung blessing. Ang tinitignan, yung blessing na matatanggap ngayong Kapaskuhan. Hindi tinitignan yung nagbibigay ng blessing. Yung blessor dapat ang ating tinitignan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo't manalangin. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe niyo po sa bawat isa sa amin na natagpuan po namin sa aklat po ng unang Pilipos. Maraming salamat, Panginoon, dahil muli pinalalahanan at tinuruan niyo po kami upang bilang isang mga lingkod mo at anak mo, Panginoon, kung paano po kami makapamahagi at patuloy na malakaran ng misyon na pinagkaloob niyo po sa amin mula po nung aming nakilala ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas na si Jesus. Panalangin namin, Panginoon, sa araw-araw at sa marami pang taon na darating sa aming buhay, kung inyong loloobin, malakaran po namin ito, Panginoon, at makita ito sa aming mga pananalita at gawa. Patuloy, Lord, na nandoon ang eagerness, kasama ang banal na Espiritu
na maipahayag ang Ebanghelyo, ang kabutihan niyo po sa amin, hindi lamang po, Panginoon, sa aming mga kilos at gawa, kundi magkaroon kami ng eagerness, Lord, na maging intentional ang aming pagbabahagi ng Ebanghelyo. Hindi lamang po sa aming mga mahal sa buhay, bagos sa aming mga kapitbahay, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kaklase, o sa lipunan na aming kinikilusan, maging liwanag kami doon, Panginoon, at patuloy na magamit nyo kami sa pagpapahayag ng iyong salita. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na ating pong narinig sa umagang ito. Ngayon po tayo po'y dadako sa ating pong pagkaloob. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, tayo po ay makaloob ng masayahing puso, bukas ang puso sa pagkaloob. Amen. Sige po, habang ating inihanda ang ating mga kaloob, pangunahan ko po kayo sa pananalangin. Pagpray po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Father, we thank you, Lord, for your grace is always sufficient and your power is made perfect to our weaknesses, O Lord. Maraming salamat, Father, for you are our good shepherd and we shall lack nothing. You are our provider. You are everything. Lahat po, Panginoon, ng aming pong mga tinatangkilik, mga negosyo, mga trabaho, mga transaksyon, all of this, Lord, ay galing lamang sa inyong pong habag at grasya. Kaya sa umagang ito, aming pong pinapasalamatan na kayo po ang nagbigay sa amin ng motibasyon na magkaloob ng buong puso sa magitan ng inyong pong pag-ibig na inyong pong ipinadama sa amin, Panginoong Hesus, na inyong pong binigay ang inyong pong buhay, ang inyong dugo ay tumigis sa amin pong mga kasalanan. Kaya Lord, wala pong makakahigit po sa inyong pong ginawang handog sa amin po. Kaya sa umagang ito, ang amin pong mga handog, Lord, ay inyong pong pagpalain na gamit po nawa sa patuloy na ikatatag at ikalalago ng iyong pong iglesia. At sa lahat po, Panginoon, na mga magiging daluyan ng iyong mga pagpapalang ito, pagpalaan niyo po ang kanilang mga hanapbuhay, ang mga negosyo, karunungan, katalinuhan, aming panalangin. Sa mga hindi pa po, wala pa pong mga naghanap po ng mga trabaho, we pray, Lord, for special favor, mga bukas na opportunity para po sa kanila, Panginoon. Kaya maraming salamat sa umagang ito, sa opportunity na kami po, Lord, ay makakapagbalik ng aming pong mga handog. Ito po ang aming pangalangin, Ama, sa pangalan ng iyong anak, in Jesus' name. Amen at Amen. He's able to make all grace abound to you. God is able to make all grace abound to you. So that in all things, at all times, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good thing, abound, having all that you need, abound in every good deed, you'll abound. God is able to make all grace abound to you. God is able to make
so that in all things, at all times, so that in all things, having all that you need, you will abound in every good thing, abound, having all that you need, abound in every good deed, you'll abound, you will abound, you will abound. Ngayon naman po tayo po dumako sa ating po mga pagbati, mga birthdays and wedding anniversary. Happy birthday, December 8, Sister Jane Cariaga. December 3, December. At happy anniversary, December 5, Brother Daryl at si Sister Maricar Mendoza. Amen. Sige po, yung mga nabanggit na pangalan, kung nandito po kayo, kayo po ay amin pong inaanyayahan sa harapan. Yung pong mga hindi nabanggit na magdiriwang din po ng mga birthdays, meron ho ba na hindi po nabanggit? Meron ho. Kung wala po sila, representative na lang si Brother Francis. Saka si Brother Raleigh. Sige po, ilihans po natin ating mga kamay. O Panginoon Diyos na napakabuti sa lahat ng panahon, sa lahat ng dako, sa lahat ng bagay. Sa oras nito, amin pong ipinapanalangin ang amin pong mga kapatid na nagre-represent ng kanilang pong mga mahal sa buhay, ang kaarawan po ni Sister Jane Cariaga. Father, you know the desire of her heart, Father, may you grant all the desires of her heart, Panginoon. The wisdom, the guidance of the Holy Spirit, good health, blessed years, Panginoon, na marami pong ipapahiram niyo po sa Kanya. Maging po sa buhay po ni Brother Larry, Daryl, kanyang asawa, na magdiriwang ng kanilang pong wedding anniversary. Maraming salamat for your faithfulness sa kanila, na kayo po ang nagbibigkis ng kanilang pong relasyon, ng inyong pag-ibig. At sa lahat po, Panginoon, naman po mga pagsubok na kanilang pong pagdaraanan, we believe, Lord, that you will never leave them nor forsake them. We believe, Lord, that you will provide all their needs sa kanilang pong pamilya, matatag na relasyon, at patuloy na magamit niyo po ang mag-asawang nito for your greater glory, Father God. Kaya nagpupuri po kami, nagpapasalamat for your faithfulness, buhay po ng aming mga kapatid na ito na magdiriwang ng birthdays and wedding anniversary, Father. Glory and honor, Father. This is our prayer in mighty name of your Son, in Jesus' name. Amen at amen. Happy birthday, Brother Francis, sa nanay mo, at si Brother Larry sa kanyang pong mga anak. Ngayon po tayo po dadako sa ating pong mga paanyaya. Patuloy po ang ating pong mga paanyaya every Sunday. Meron po tayong Bible study. Nagsisimula po yan ng 9:30. At ang ating pong magiging teacher ay sino? Sister Linda Bilog. Yan po, paki-relay na lang sa kanya. Presider, Sister Vicky. Sister Vicky Bisda, ang ating pong tithes and offering, Brother Boy de los Reyes, at ang ating pong flower bringer, Mendoza family. Yan po ay December 7 sa susunod po na linggo. At sa ating pong mga element bearers, andyan po, Sister Lisel Dumagit, Sister Jean Cariaga, Sister Emmy Melendez, Sister Malu Loklokan, Sister Sam Dumagit, Sister Ashley Cariaga, Wendy Melendez, at Sister Angel Loklokan. Ano pala to? Mother and daughter. Amen?
Ayun po, mamaya po, Jesus Reigns, bahala na po si Pastor Megs ang mag-announce ng mga detalye po nito. Importante lang po mamaya, wala pong sisigaw na, ang sisigaw lang po natin to, Jesus Reigns. Amen? Baka mamaya may magsigaw na, hindi maganda. Alam niyo na po yun, kasi marami po tayong kasabay ngayon na ibang mga gawain. Ngayon po, reminders po, sa iba pong pa-advance po, yung pong ating pong, mamaya na po yan. Yung pong ating pong Christmas party, advance na po natin, i-calendar niyo na po yan. Ayan po, December 21, Sunday po yan. Maaga po ata tayong magsisimula, 9 a.m. At onwards po yung celebration. Meron din po may registration pa po yan para malaman po natin yung ating pong mga bilang kasi po, importante po yan para hindi po tayo masobrahan o magkulang sa mga ihanda na ating pong mga pagsasaluhan. Meron din po tayong exchange gift. Ayun po, minimum 100 pesos. Minimum po yan. Ang maximum, sky's the limit. Diba, sir? Sky's the limit. Amen. Depende po yan sa inyong pag-ibig. Kung ang inyong pag-ibig ay malaki, siyempre malaki din pong inyong pong ihahandog. At yan po, may mga raffle po yan. Basahin na lang po. Yon, 9 a.m. Meron din po tayong yung PPP. Paskong Pagsambat Pasasalamat, December 18, December 19, December 20. Ang oras po, 8 p.m. at 9 hanggang 9 p.m. po yan. Dito po yan sa church. At December 25, Thanksgiving, December 25, 10 a.m. Ano pong araw po yun? Bahala na po kayo mamaya magtumingin sa kalendaryo. Basta December 25 po, alas 10 ng umaga. Thursday, salamat sa Panginoon. Thursday po yan. At kung wala na po, Bible study, yan po. Alam nyo na po yan. Wednesday, 7, at yan po. Sige po, tapos na po tayo for sumpong para po maliwanag po yung ating pong gagawin mamaya. Tinatawagan ko po si Pastor Megs para po explain lahat ng mga bagay-bagay. Ayan po rin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa buhay mo, Brother Greg. Marami po yung announcement, pero pagtuunan ho natin ng pansin yung i-priority muna natin itong dalawa. Una, yung Jesus Reigns sa mga kasama po mamaya. At hindi pa ho tapos, pwede pa rin ho kayo sumama kasi 29 yung siguradong makakasama. Yung ating bus na inarkila po 60-seater po yun. So, paalala lamang po, magdala ho kayo ng lunch or yung iba kung sakaling, total maaga naman ho tayo matapos ngayon, basta make sure makabalik po kayo dito sa church bago mag 1 p.m. Kasi aalis ho tayo exactly 1 p.m. patungo dun sa lugar na pagdadausan ng Jesus Reigns. And then by 7 p.m. tayo po ay babalik na po dito sa church. So kung saan ho tayo pinick up ng bus, doon din ho tayo ihahatid pabalik. So may mga ilang paalala lamang po. Ayan, so isuot lang ho natin yung ating Jesus Reign t-shirt kung wala man po kayo, kahit plain white na lamang po para at least fresco lamang din po. Tapos isang importante po, tayo na po yung magpo-provide ng communion elements. Dati po kasi yung mismong Jesus Reigns ang nagpo-provide niyan. So, kanya-kanyang dala po tayo niyan. Tapos, huwag kalimutan, yung mga nagme-maintenance ho dyan, o kaya yung may mga biyahilo, magdala ho kayo ng inyong gamot. Tapos, alam niyo naman ho ang panahon, parang kahapon lang, sobrang init nung umaga, pagdating ng hapon, biglang umulan na malakas. So, magdala ho tayo ng payong natin. Sa mga anak, recommendation lamang po ito kung may dalang
Pagdala nyo ng ID. Pero yung ID dapat nasa anak nyo, ha? Kasi just in case mawalay sa inyo, at least may pagkakakilanlan dun po sa inyong anak. Tapos po, yun, madala din po kayong mga pang-notes natin kasi marami din ho tayong mapapakinggan na magdadala ng mensahe ng Panginoon doon. Tapos yung food, for now, wala ho kasing no concessionaires po. So bring your own baon. Wala ho tayong mabibilan doon. Tapos, water, siyempre po. And, pinaka-importante din, clean as sugo ho tayo kasi di ba may dala ho tayong mga pagkain eh. Ibig sabihin, kung ano ho yung dala ho natin, kung ano man yung matira doon, kung may basura, iuwi din ho natin yan. Okay? Next, assign, ito, yan. This coming December 6, Sabado po ito po yung ikalawang fund, The Family of Faith. Kung natatandaan nyo po last year, dito po nagkaroon ng nakibahagi din ho tayo sa gawaing ito na kung saan may parang parang family day in a way na may mga konting kasiyahan or mga games, tayo ho yung nanalo daw dyan sa Tag of War. Tapos yung mga kapatid natin na nagkaroon ng booth selling din doon. Hindi lang po ako sure kung meron pa rin po magpa-participate na mag-boot doon, pero paalala po, this coming December 6 sa Marikina Sports Center, 8 a.m. to 5 p.m. So, andun po yung praise and worship, tiyangge, etos may raffle. Ito po, hawak ko po yung ticket. Meron hong ticket na inalat po sa ating simbahan, 200 pieces po ito, at ang halaga po ng raffle ticket is 10 pesos. So, hindi ka man manalo, nakatulong ka na nakapag-raise ka ng fund. So, sa 200, lumilitaw. That's 2,000 ang nakaalat. So, sa mga gustong bumili or tumulong mag-share ng fund, lapit lamang po kayo kay Sister Ashley sa pintuan mamaya bago po kayo umuwi para po makakuha ng ticket na ito. Ulitin ko po, this coming Saturday na lang po ito, no? Tapos kung may details pa, antabayanan nyo na lang po doon sa ating Facebook page para po sa iba pang detalye. So kung wala na pong iba pang announcement, muli tayo po ay tumayo para po sa pangwakas na panalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na nagdaan, na kami po, Panginoon, ay inyong sinamahan at naging matagumpay ang aming gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. This is the day that you have made and we will rejoice and be glad in it. Hindi po dito nagtatapos ang pagbibigay po namin ng papurit pasalamat. Bagkus, magpapatuloy po ito sa aming buhay at mamaya, Panginoon, sa lugar ng Parañaque, makikiisa ang Peace of Harvest Christian Ministry sa kalipunan ng mga Kristiyano sa buong Pilipinas na tanging isisigaw ang aming Panginoong Jesus. Jesus reigns over the Philippines. Jesus reigns over Peace of Harvest Christian Ministry. Jesus reigns over our lives. And Jesus reigns all over the world. Lord, kaisa po kami sa mga kababayan po namin na magbibigay ng kanilang saloobin na magkaroon ng katapatan sa aming gobyerno. Kaisa kami sa panalangin, Panginoon, at ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, maging mapayapa ang pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Dalangin namin, Lord, na maging maayos ang programa nila. Gayon din, Panginoon, ang katagumpayan ng programa ng Jesus Reigns na sa isang hangarin na maitaas ang aming Panginoong Jesus sa bansang Pilipinas. Gayon din, Panginoon, panalangin namin, Panginoon, sa linggong paparating, patuloy, Lord, na ang pagpapala mo, Panginoon, at bakod ng pag-iingat ang siyang patuloy na yayakap sa bawat pamilya ng Peace of Harvest Christian Ministry. Dalangin din po namin, Panginoon, sa pagbaba po nila Pastor, coming from Puray, kung paano niyo po sila dinako sa lugar na iyon ng maayos at ligtas, gayon din po silang makakauwi sa kanilang mga tahanan mamayang hapon ng nasa maayos na kalagayan. Panalangin din po namin, Panginoon, sa bawat pamilya na naririto sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, bakod ng pag-iingat, Panginoon, pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga daraanan at ilayo sa anumang mga kapahamakan na aksidente, maging ang mga makakahalubilo po namin na sasakyan at tao sa lansangan, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila.
Kaya Lord, sa mga araw pa, linggo, buwan at taon na darating sa aming buhay, patuloy Lord namin pinangahawakan ng salita mo na mapangyari po ito sa aming buhay, sa pamilya po namin, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa buong bansang Pilipinas at sa bansang Israel. Patuloy Lord, ang namin pinangahawakan ng salita mo sa aklat po ng Bilang 6:24-26. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at pagsusumamo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. We have the weapons of warfare, the praises of God in our mouth. We have the sword of the Spirit. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He will not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. With a shout of victory, woo! His name will be praised. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. For we are the church, a mighty army, a people of praise, a people of war. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Weapons formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance for the powers of the air. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance, we joy, the hosts of hell will flee. As we lift our hands, His banner will be raised. With a shout of victory, woo! With a shout of victory, woo! With a shout of victory, woo! His name